So nung bata kami, para kaming yun mga yun. Sabi yung bata. Kung nakikita niyo mga kids doon, may time na ganun kami. Pero ang weird lang ngayon dito sa beach na to, dati kasi maano yan mababaw. Tapos makikita mo sa bandang dulo, yung may mababaw na part, tapos may malalim na part. There's a good memory when I was a kid. Kasama ko yung mga pinsan ko, si Ate Corina, mga tito ko, syempre family ko, kasama rin doon. May memory nga ako dati nga, niloloko ako ng parents ko. Parang dinuduyan nila yung sister ko, si Diane. Dinuduyan nila sa beach, tapos nababasa, tapos si Diane tawa ng tawa. So may memory akong ganun dito sa beach na to. Pati yung may mga rocks dito sa likod. Kasi may batuhang area dyan. Doon kami nanguhuli or kumuha ng hermit crabs. Short kwento lang I grew up dito sa Calapan when I was born and raised here. Lagi kami nasa beach kasi malapit lang talaga yung beach. Lagi kami bumibiyahe. Kasi yung biyahe namin I'm not sure kung how often, pero sumasama ako sa nanay ko. Pag pupunta siya ng Batangas para sa business nila, para sa mga sisiw, abono, binibenta namin siya here. So parang ibang-iba yung biyahe, yung trip nung panahon na yon. Dati ang bagal ng barko, yung mga Roro, 4 hours dati yun. Biglang dumating, mga siguro ba ng high school na ako, dumating naman yung parang Supercat. And then yung Supercat dati, sikat na sikat kasi ang bilis. Ang bilis nun, as in 1 hour ata, or 2. Nasa Calapan ka na, from Batangas. Ngayon, laki yung pinagbago. Yung mga Roro, lumalaban na 2 hours. Yun nga, isang difference din. Hindi ko lang alam, pero ngayon medyo mas malakas ding alon. Parang the world is really changing. Shoreline, lumalapit. Yung alon malakas. Sa Puerto Galera, because of the habagat. Ang lakas ng waves. Yeah, hindi nakapag-swimming masyado yung mga tao. Tapos may aksidente pa nangyari dahil nga humampas yung isang barko o isang boat na dikatig doon sa batuhan, rock formation doon sa sa Puerto Galera, sa White Beach. Okay na yun sa Batangas Pier. Hindi mainit kasi usually sa labas dumadaan yung pasahero. Pero ngayon, sa loob, tahimik. Hindi mainit, malamig, air-conditioned. Mas better dito. May mga new establishments na rin. Merong Wendy's. Bagong bukas ito. Doon yung sakay ng bus. For now, bago. They have Wendy's. Tapos may mga ibang tatayo pa mga bagong establishments. At least it's better na. Okay, punta ako ng bus. So roughly yung biyahe ng barko around 2 hours and 10 minutes. Umalis ng 12 o'clock, ngayon ay 2:15. So mga ganon katagal yung biyahe yung sa with fast cat. 2 hours. 2 hours, 10 minutes. So puntang bus ngayon. Bus to Mega Mall. Sana may CR yung bus. Nagpupuno pa yung bus ng pasahero. 30 minutes na ako naghihintay sa bus para umalis. Wala pa rin. Parang pampangit na sistema ng ganon. Pinupuno bago umalis. So madaming oras yung sasayang. Siguro mas maganda instead na ganon yung patakaran. May oras talaga ng pag-alis. Ay nako. Okay, back here sa Mandaluyong at mainit. Yung trip ko sa Calapan, it's about homecoming. Ibang-iba na ang Calapan noon sa ngayon. Kahit na nariyan pa yung mga dati namin tinatambayan, yung school, meron mga andyan pa rin yung mga ibang friends namin, yung sila Toby, sina Joseph, kamag-anak namin. Pero pag nung naglakad-lakad ako sa Calapan, sobrang iba na yung mga tao nakita ko. Siguro yung mga bata noon nagsilakihan na. Yung ibang friends ko rin nag-abroad na, nag-migrate na. To be honest, laging ang bitin ng pag-uwi ko sa Calapan.
Kasi hindi ko napupuntahan yung street namin dati. Medyo nire-resist ko yung pumunta doon sa street namin dati kasi punong-puno yun ng good times. Pero andun din yung parang sadness pag kung dadaan ako doon kasi makikita ko na may mga bagay kami na wala doon, yung bahay namin hindi na sa amin ngayon, wala na yung mga friends ko doon, kukunti na lang. May ganong feeling eh. Parang nafe-feel kong stranger ako. Well, si Nino and Kayet, balikbayans from the United States sa Washington. Tapos si Joni naman, balikbayan din from Barcelona, Spain naman. Medyo matagal na sa Barcelona yan. Well, si Nino at si Joni ay classic example of yung mga Pilipinong nakahanap ng magandang opportunity abroad. Nagkaroon sila ng trabaho doon. Si Joni nagkakaroon ng career sa Spain, as in siya sa mga nagtataguyod o nagpo-promote ng Pinoy martial arts. So masasabi ko rin na homecoming din niya pagpunta ko ng Calapan. Basically dahil taga Manila na ako eh. Dito na ako nag-asawa sa Manila. Iba talaga yung feeling ng makauwi, di ba? Kahit gaano ka pa katagal na wala or kahit gaano kabilis, kahit saan ka man makarating, saan man magpunta, iba pa rin yung pakiramdam na kapag nandun ako sa lugar kung saan ako nagsimula, kung saan ako lumaki. Yung mga kalsada, mga muka at mga alaala, parang yakap na ng nakaraan eh. Hindi mo na maalis hindi ko na maalis sa sarili ko yun eh. Pero yun, sana na-enjoy niyo yung mga trip kong yun sa Calapan and sana bisitahin niyo rin yung Calapan or anywhere in Mindoro. Marami kayong pwedeng puntahan sa Mindoro eh. Kahit sa Occidental or sa Oriental. Sa amin sa Oriental, syempre andyan yung Puerto Galera. And then Calapan, gusto mo ng more developed siguro. And then Pola, try niyo rin yung Pola. Kasi yung Pola, para yung may mga old houses na pwede nyong puntahan. Na para kayo nag-time travel sa past. And some other parts din. Hanggang Bulalakaw magaganda yung mga beach doon. And maganda yung tourism din sa Bulalakaw. Malayo lang sa Calapan, pero okay. Sige, thank you guys for watching. Salamat na marami at sinamahan nyo akong umuwi sa Mindoro. And hanggang sa susunod siguro, samahan niya pa rin ako. Marami pa akong paparating na travels. Marami akong naka-line up na vlogs na ginagawa ngayon. And I hope sana you can send or you can subscribe to my channel and mag-send kayo ng comments. Please, sasagot ako sa comments. Kung meron kayong questions about sa pinuntahan ko or mga tips or what, just let me know. I will be happy to answer those questions. Okay, sige. Thank you very much at sana mag-subscribe kayo sa channel ko. I'm trying to upload more shorts or full video and ayun lang. Thank you very much. See you on the next video. Bye-bye.